So guys, continuation po guys, WWTH season 28, bali final part na po to guys, part 28B. Sorry guys, medyo humaba. To God be the glory po ulit guys. Isang mapagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Hari nawa po patuloy-tuloy pa rin po tayong lahat na ginagabayan ng ating Holy Spirit na galing talaga sa ating Creator at sa kanyang buktong na anak. Hari nawa po patuloy-tuloy pa rin tayong binibigyan ng malusog na sasakyan. Patuloy-tuloy pa rin tayong humihiram ng mga precious moments together with our immediate family, our beloved ones, our original family, and all of us really never forget our true purposes while we are still borrowing this fragile life, this temporary life on this planet. Kasi guys, totoo po yan, 1 billion% meron pa pong isang buhay na naghihintay sa ating lahat. Hindi po talaga matatapos na kapag namatay ka na, tapos na. Meron pong isang verdict, one day verdict, meron pong buhay na dalawang pupuntahan, dalawang destination, dalawang inilaan ng ating Creator. Ngayon, kung meron man po talaga sa ating hindi talaga naniniwala, nasa neutral pa rin siya. Sana kung sino ka man, ikaw man ay lalaki o babae, hari nawa ay hipuin tayong lahat ng banal na kapangyarihan, ng banal na espiritu ng ating Creator at ng kanyang dakilang anak, ng kanyang bugtong na anak, na huwag tayong mailigaw ng anumang gospel na hindi galing sa ating Creator. Hari nawa ang bawat verses, ang bawat chapter ng love letter na ating Creator meron tayong pagnilayan na mangilan-ngilan sa bawat verses, sa bawat chapter, Old and New Testament. Meron tayong piliing pagninilayan natin na talagang aakma sa ating pagkatao. Kasi sabi nga po nung isang matuwid na mangangaral, meron talagang isang nakalaan na verses sa bawat specific na tao. Halimbawa po sa akin, nung ako talaga ooperahan na, napapasok na talaga ako sa parang few hours na lang po dadalahin na ako sa operating room. Pagbuklat po ng Holy Scripture ko, doon po talaga tumapat ang aking mga mata sa Deuteronomy 32 verse 39 to 40. Yan po ang talagang tandang-tanda kong hindi ko makalimutan, na ang nakalagay ako ang sumusugat at ako ang nagpapagaling, ako ang makapangyarihang Diyos. Parang yan po yung context ng verses na yan. At saka yung pong isa, yung 2 Corinthians 5 verse 17, na kapag ikaw ay nasa Panginoon, na ikaw ay isang bagong Diyos na. Ikaw ay isang bagong tao na. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa trajectory na ng Panginoon, ikaw ay isang bagong tao na. Kasi nga po, ang gospel, ang banal na word ng ating Creator ay lumilinis sa isang human being. Kapag ikaw talaga ay sinundot, kasi nga po ang salita ng ating Creator ay parang isang tabak na may magkabilang talim na tumatago sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng katawang lupa, ng kaluluwa at ng espiritu. Yan po ngayon, kung nagkakamali ako ng verses, pagpaumanhin nyo po. Kasi talagang minsan, madalas po talaga, hindi ko talaga minimemorize yung mga verses, chapter. Ang minimemorize ko po ay yung context ng sentence, ng particular verses na yun. So, kung kayo po talagang duda sa mga itinatawid ko, kung sino ka man, bigyan mo ako ng katiting mong minuto para kahit papano makita mo yung isa man lang sa content ko na itong babaeng to tama siya, kahit papano meron siyang point, na meron siyang katiting na booster na talagang gustong-gusto niyang itawid sa makakakita ng content niya. Yan lang po talagang hinihiling ko guys, kasi hindi naman natin alam kung anong oras tayo mamamatay At least kung ako man mamatay at may internet pa, umiikot pa yan sa iba-ibang parte, sulok-sulok ng mundong ito, may makakakita, isa o dalawa, at least mahipo ko siya.
halimbawa, problemado yung taong yun. Yan ay paulit-ulit ko na pong sinasabi sa iba-ibang content ko, mapa-templates man yan o katiting na kung ano man yan. Nilalagyan ko yan ng mga verses. Nilalagyan ko yan ng maliliit na caption na ang context nung inilagay ko ay nandun din talaga sa gospel ng ating Creator. Kasi guys, mahirap po talagang magkumbinsi ng isang tao kapag talagang ang topic ay talagang sa pag-uusap sa ating Creator kasi nga po mahirap daw yung ipag-imbita kasi nga po ang mga tao ngayon ay iba-ibang pinagkakaabalahan. So, pero ang Panginoon po ay tuwang-tuwa kapag may isa o tatlo o lima o 10 na ang pinag-uusapan ay isa, na ang topic ay isa, hindi yung mga chismis, mga kung ano-anong mga artista o kung sino man, chismis sa kapitbahay. Mas gusto po ng Panginoon na sa yung pinag-uusapan natin. Kung ilan man tayo, 1, 2, 3, 10, ay nandyan siya sa gitna natin, nakikinig siya sa pinag-uusapan natin. Kasi ang salita nga po ng Panginoon ay may milagro, may hiwaga. So, tapusin ko na po ito guys. To God be the glory po. Thank you po sa inyong lahat na nagtsatsagang magtapos ng mga ganito kong content. Ang ating pong dakilang Diyos at ang kanyang bugtong na anak, ang gino-glorify natin sa paghahagilap natin ng mga motivation na talagang ang buod ng motivation pinapanood natin, ng dokumentary o content na maigsi o medyo mahaba, ay tungkol talaga sa salita ng ating Creator. Natutuwa po ang Panginoon kapag tayo nagsasaliksik ng talagang motivation papunta sa Kanya. Amen. So, number 7 po guys. Ito po number 6. Nasabi ko na po ba to? Number 6, I want God to control my emotions. Galatians 5 verse 22 to 26. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law, and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, and envying one another. So kapag ikaw talaga'y nabubuhay na sa spirit ng ating Creator, ikaw ay mapagpahinuhod, mapagpatawad, mapagbigay ng kindness, ng goodness, ng truth. Hindi ka na nagpuprovok ng anumang vices. Ito po yung ibig sabihin ng pastor na to, ng verses na to, na Galatians 5 verse 22 to 26. Naku guys, meron pa 1, 2, 3, 4, 4 pa. 12 nga po ito. Hindi ito 10, 12. Mali po ang bilang ko. Sorry po. Tapusin po natin guys. Sabay-sabay po natin pagnilayan tong mga importanteng verses na to. Idagdag po natin to dun sa unang sinabi ko ng season 27 ko na chapter book 10 na season 27 ng WWTH ko. Yung pong 10 sinabi ko dun ay importanteng verses din po. Every now and then po, pinapaulit-ulit kong ilagay yung 10 yun. Ito pong mga I want our Creator, I want my Creator to control my life, ay napakamahalaga din po ng mga verses na to. Ito po kahit man lang po 3 o 2 dito, i-memorize natin, pilit natin pagnilayan araw-araw, matutuwa po sa atin ang ating Creator. Thank you so much po sa inyong lahat guys. Sundan nyo pa po, meron pa pong 5, 1, 2, 3, 4, 4 na lang, may 4 pa po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sigad na po ang bahala sa ating lahat. Magpatuloy-tuloy po tayong mag-pray at makiusap sa Mag-Ama na talagang iligtas ang lahat ng mga chosens niya, tulungan yung mga nakalubog pa sa mga kalikuan, hanguin ang ating Creator at iligtas ang bansang ito sa lahat ng dilubyong paparating. Magmadali na po tayo guys, talikuran na po natin yung mga vices natin para din po sa salvation ng ating kaluluwa. Kasi napakahirap po mapunta dun sa napakamainit na lugar. Kapag ka po tayo napunta dun, hindi na po natin mararamdaman ng kahit katiting na presence ng ating nagmamalasakit na Panginoon, na ating Creator at ng kanyang bugtong na anak. Lahat po tayo, wala po ang Panginoon gustong mapahamak kahit isa sa atin. Kahit ikaw pa ang pinakamasamang tao, gusto ka pa rin ng Panginoong iligtas. Nasa sa atin na lang po yun talaga kung pipiliin natin siya. Sundan nyo pa po. God bless us all po. To God be the glory po. And pray a lot po. May kasunod pa po, final po. Maraming salamat po ulit sa pagtatapos ng mga ganito kong content. Amen.